Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano mo ibinabalik sa Diyos ang mga mabubuting ginagawa niya sa iyo? Noong nasa Hong Kong pa ako nagtatrabaho as OFW, meron akong gawain every weekend, Friday, ganyan. Pumupunta ako sa isang resto bar. May kumakanta doon, kainan. At nagpapalipas ako ng oras doon at nakikinig sa napakagandang music. At minsan may magaling tumugtog doon na singer na lalaki na magaling mag-keyboard at ang ganda ng boses niya. Nung mag-recess siya, kinausap ko. Sabi ko, kumusta na Brad? Tapos ang dami na niyang sinabi na nabibigatan sa buhay, ganyan, daming problema sa pamilya, ganyan. Tapos sabi ko, imbitahan kita sa linggo. Walang tumutugtog sa simbahan na kagaya mo na napakagaling. Baka pwede mo kong samahan. Ako'y marunong tumugtog ng gitara. Sabayan mo lang ako. Tutugtog tayo. At bibigyan kita ng allowance mo at pamasahe. At sabi niya, o sige, para baka doon maibsan ang aking kabigatan sa buhay. Dumating siya nung linggong yun sa simbahan. Tumugtog kami, tinuro ko, wala siyang alam sa kantang simbahan. At tumugtog kami ganyan. At binigay ko yung unang bayad niya. Sunod na linggo, nauna pa sa akin, dumating. Nandun siya, sabi niya, Brad, tutugtog ako ulit. O sige, sabi ko. Tuwan-tuwa ako. Tumugtog siya ulit, ganyan. Kasi every time na pagkatapos ng misa, meron kaming lunch, kainan. At pagkatapos nun, meron kaming prayer meeting. At sinasama ko siya, tumutugtog din sa tabi ko. At parang nagustuhan niya. Binigyan ko siya ng allowance, okay pa rin. Pero yung pang-apat, pang-lima, ay hindi na niya tinanggap ang kanyang allowance. Sabi niya, tutugtog na ako para sa Diyos. Dito ay tuwan-tuwa ako kasi isa siya sa mga ginamit ng Diyos na lumaki ang aming community sa Hong Kong. Nakakalungkot lang, mga nakaraang buwan siya po ay namatay na. At alam ko, sa pagkamatay niya, kilala niya ang Diyos at maganda ang relasyon nila sa Diyos. Habang ako'y nasa abroad, tinatawagan ko siya lagi. Kung minsan, kinukumusta at umiiyak siya sa telepono at sabi niya, Brad, salamat at niyaya mo ako noon. Mahal na mahal ko ang Diyos. Kapatid, ito ang ebanghelyo ngayon. Isinusugo niya ang kanyang mga alagad. Humayo kayo at ipamalita na ang paghari ng Diyos ay malapit na. Magpagaling at ipamalita ang mabuting balita. Ano man ang sitwasyon natin, pwede tayong magsimula kung anong meron tayo. Hindi importante na marunong ka sa salita ng Diyos. Hindi importante na alam mo ang banal na kasulatan. Ang mahalaga, yung buhay natin, yung natanggap nating biyaya, yung kabutihan ng Diyos, yun ang ibahagi natin. Yung pagmamahal ng Diyos na libre, yun ang ibahagi natin. Yung mga kwentong hindi mo inasahan na napagandang naranasan mo na pinaranas ng Diyos, yun ang ibahagi natin. Hindi kailangang maging sikat ka para ipakilala ang Diyos. Malala ko yung isang lola sa baryo. Siya ay matanda na, hindi na masyado nakalakad. Kaya lang, doon siya lagi sa bintana nakaupo. At habang dumadaan yung mga bata, papuntang eskwelahan, sinasabi niya sa kanila, God bless you anak. Pagbutihin mong mag-aral. Mag-ingat ka lagi. Pagbutihin mong mag-aral. Makakatapos ka. Alam niyo, minsan may dumating na isa sa mga batang yun at nakapagtapos. Sabi niya, Lola, salamat. Alam mo ba na every time na dumadaan kami sa bintana mo ay parang nakikita namin ang Diyos, sabi niya, na nagsasalita sa amin. So, ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung anong meron tayong ibahagi na natin. Hindi na natin kailangang itago o hindi natin kailangang ikahiya ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag natin. Sabi ko nga, kaya ako nagtatagal sa ganitong pamamaraan na kahit
kahit na sa aking munting kaalaman, munting oras, ay naibabahagi ko ang kabutihan ng ating Diyos. Dahil naranasan ko ang napakaraming biyaya kung kasama mo ang Diyos. Bakit hindi ko ibabahagi ito sa inyo? Kung naranasan ko at gusto ko rin maranasan ninyo. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa ating lahat. Naunahin siya lagi sa ating buhay at siguradong tayo ay makakaranas ng isang buhay na may kaganapan. May problema, pero mayroong kapayapaan. May pag-asa. At ang mahalaga, mararamdaman mo ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.